lamig. Ano? Sobrang lamig, ano? Okay, tuloy po tayo. Ang ating pong team, not only for this month, kundi sa buong taong po ito ay Graceful Revealed. Ano? Magandang muling pagtatayo. Sabihin mo sa kalapit mo, sama-sama tayo dito. Muli po tayo magtatayo. Remember, muling magtatayo, pero ang pagkakaiba po natin, nakatayo na po tayo. Ano? Iaayos na lang po natin, susundin na lang po natin yung pinatayo po sa atin ng ating Panginoon. And our topic for today is following the blueprint. Pagsunod sa blueprint. Ano po yung blueprint? Ang blueprint po, siguro po i-define ko na lang ng based on yung pong actual. Ano? Ang blueprint po kasi ay kopya po ng original, from the original. Ano? Kinokopya in blue ink para po doon sa original. Kasi yun po yung ginagamit para po sa halimbawa magtatayo ng isang structure, let's say building, usually sa mga buildings nga po. Ano? Ito po yung tinatawag po natin blueprint. At sa pagtatayo po, napakahalaga po ng blueprint. Ano? We are going to rebuild, and as I have already said, itutuloy po lang natin ang magandang nasimulan natin nitong nakaraang taon. And as we start to rebuild, nakahanda na po ang ating mga gagamitin. Tanda po natin, ano? For example, doon po sa ating pagpapagawa ng kisame, nakahanda na po yung ating pondo. Amen. Okay, di ba? Kaya po, sisimulan na po natin yan. Nakahanda na po lahat, pero ito po, katulad po ng pagbuo ng isang building, we have the materials, the tools for construction. Everything is ready, pero may lagi pong mas mahalaga. Huwag po natin kakalimutan to, no? May lagi pong mas mahalagang hakbang tayong dapat gawin bago po tayo magsimulang mag-start. Ano? Magsimulang, for example, we have to build a new, let's say, building. Bago po tayo pukpok, bago tayo mag-layout, bago po tayo maghukay, bago po batakin yung mga, yesterday, kahapon po, parang ako yata paulit-ulit, ano, tinatagalog English ko lang, ano. Yesterday, kahapon. Kahapon po, nagpunta po kami sa campsite po ng Kaisahan, at nag-start na pong i-lay po yung foundation, yung pong capsule po, to start po the construction. Ano. At alam po nyo, ang pinakamahalaga pong lagi po nating tatandaan, bago po ang lahat ng yon, alam nyo po ang ginagawa po sa isang construction, since naging field ko po rin ito, ano, bago po kami mag-start, ay di, gagawa muna ng plano. Then pagkatapos mo gumawa ng plano, hindi pupunta na po sa site, pag-aaralan na po ng husto, nakagawa na po ng plano, then yung pong plano, yung blueprint, ilalagay po namin sa malaking table. Kasi ang blueprint po is in detail, nakalagay po lahat doon. Ano? Ilalagay lahat doon in detail, electricals, plumbing, buildings, yung mga specification, nandun po lahat. Kaya napakahalaga po na bago ang lahat ay konsultahin po muna ang blueprint. You know why? Kasi po, kapag hindi mo kinonsulta ang blueprint, ay magugulo po. Ano? Magugulo. And kapag hindi po natin, what will happen kung hindi po, halimbawa, let me give an example. Sa isang bahay po, pag nagpagawa po ng bahay na wala pong blueprint, ano po ang nangyayari? Kuminsan, nagtataka po yung iba, bakit? Sabi nga po, nakita ko po doon sa YouTube, yung hagdan, paano ka naman nakakayat sa hagdan ganun, ano? Nakakita na po ba kayo ng ganung hagdan? Yung diretso? Ay, palagay ko pagapang yun, ano? Bakit po? Hindi po sinunod yung blueprint. Ano? O kaya walang blueprint. Ano? Ulitin ko po, ano, sa isang proyekto, ito po ay sinisimula sa pagguhit ng plano, wherein we put every details in a plan. Ilalagay sa plano ang gustong gawin sa isang structure in details. At the start, the builder will put the blueprint in a big table, study the blueprint carefully in details bago lang po ito pasimulan.
Then, as I asked kanina po, what will happen if the builders did not follow the blueprint or wala pong blueprint? Kung hindi po sinunod yung blueprint, ito po yung lagi po ninyong tatandaan. Kapag hindi po sinunod yung blueprint, ang structure po, yung paggagawa ay mako-compromise. Ano? Listen carefully. Mako-compromise po. Ibig sabihin, magkakaroon po ng problema. Let me give an example po na totoo pong nangyari. Yung pong, I know every one of us is familiar po doon sa Leaning Tower of Pisa. Ano? Sino po sa inyo yung familiar po doon? Taas po yung kamay. Pambihira, dadalawa. Bakit ko pa sasabihin ito? Dalawa lang pala. Yung po Leaning Tower of Pisa, yung nakalin na, na tower, yung naging isa po sa, isa sa 7 wonders of the world. Pero alam po ba ninyo, ang istorya noon, ganito po yun. Yung po, original design is to build a bell tower para po sa chapel po sa Pisa, Italy. Yung, Pisa, Italy po ay, lugar po ito sa Italy, a city in Italy, na doon po itinayo itong structure, yung bell tower, na gumawa po ng plano. But the problem is, siguro po, pag po kasi nag-blueprint, kailangan sundan mo lahat in detail. Lalo po sa building, pinag-aaralan po yung structure po ng lupa, yung strength po ng lupa. May mga soil mechanics pa po na ginagawa. At nung itayo po yun, siguro very careless po yung contractor. Yung hindi niya alam, yung kabilang side, malambot ang lupa, yung isang side, okay. Parehas yung pundasyon. At haba pong ginagawa, ayun, tinan ninyo, Di ba? Ngayon ko lang nakita rin, nakita na po natin lahat, Nakalin po siya, Nakatilt po siya. Alam po ba niya pagkakatilt niya, yung pong left side na yon, yung pong left side o right side na yon, ay more than 3 feet po ang baba niya doon sa right side. Grabe, Ano nung ginawa po ito, sabi nila, bakit ganon? Kaya po ang ginawa po nila, tuloy-tuloy na yung pinilit po nilang itayo. Saan mo nakakita ng ganon? Pinilit nilang itayong ganon, pero to no avail, baliwala po. Naghukay sila ng malalim, binusan yung poste, pinilit hilahin, wala rin po. Bumabagsak na bumabagsak. Second World War, nagkaroon po ng dictator ang Italy, ang pangalan po niya ay si Mussolini. Alam niyo po, sabi niya, itayo ninyo yan. Balik niyo sa talagang vertical position niya. Ginawa po lahat ng mga engineers to, pero wala pong kabuluhan. For more than 300 years, they tried to reconstruct the tower na maibalik po sa original position. Pero alam niyo po, walang kabuluhan. 1990, a group of engineers po ay nag-aral, nagsama-sama para po itayo po yung building, yung tower. Pero wala pong kabuluhan. Hindi po nabuo. Instead, ang ginawa nila, nilagyan na po nila ng brace doon sa ilalim. Sa ilalim po noon. Nilagyan nila ng metal, binusan. At nakakatuwa naman, naging po siya, pinagkitaan po ng Italy. Naging po siyang tawag doon, tourist spot. Naging tourist spot. Pero kung titignan po natin, ang laking error po nito sa construction, mga kapatid. Ano po ang implication po nito sa atin? Ano po yung kahalagahan ng blueprint po sa buhay natin? Ano po ang implication nito sa atin? Nito pong hindi pagsunod sa blueprint. Alam niyo po marami po tayo sa iglesia po, in the church, not only in our church, marami po iglesia kapag po imbang nag-uumapaw yung goodness of God sa church, lahat is excited. Pagka may isinyer po yung ang pastors or mga leaders, lahat po gustong lahat gustong kumilos. Lahat gustong mag-share. Doon po sa plano po ng iglesia. Pero the problem is this, kuminsan, they start doing, pero hindi po nila ginagawa according to the blueprint. At alam niyo po ba na ang Diyos ay may blueprint po para po sa church? Amen? Ang Diyos po ay may blueprint po para sa ating pamilya.
At uulitin ko po, gaano po kahalaga ang pagsunod po sa blueprint. No? Not following the blueprint, yung pong maliit na bagay lang. Tandaan niyo mga kapatid, maliit na bagay lang. For example, bigyan ko po kayo ng isang panghalimbawa. Alam niyo po yung pong, sino po nakaalala sa inyo noong, ano ba yung building na bumagsak noon? Hindi, yung pong dito po lang dito lang po sa Manila. Sa may Binondo. Anong pangalan nun? Hindi, matagal na po yun. Yung building na, bakit ko yung nakakalimutan? Ngayon lang pumasok sa isip ko, tapos hindi ko naman naalala yung pangalan. Yung bumagsak pong building sa intensity 6.9 only po ito. Bumagsak po, ground from taas, pababa. Bumagsak po yung building. Alam niyo po ang problema? Parang may nakaalala sa inyo. Sino po sa inyo pinanganak dito na 1960s? Hindi naman 1960s nangyari yun. 1980s, I guess 70s. Pero ulitin ko po, alam niyo po, na-compromise po yung building. Kasi halimbawa, yung bakal po, nung chinek po ng mga engineers, yung bakal na dapat gagamitin, for example, doon sa poste, ang dapat ay nagagamitin ay 16 mm, yung pong 1 inch po yun, ang taba niya. Ang kinamit po nila, 3/4 lang. Imagine ninyo yun. Yung pong, kung tawagin natin is reinforcing bars para po sa mga, sa wall, sa mga dingding, sa mga hollow blocks, ang nakalagay po sa is 12 mm, ang inilagay po na lang nila is 10 mm. Ang laki ng kinita po ng kontratista doon. But the problem is this, what happened? Na-compromise. Bumagsak po yung building, at hanggang ngayon, alam ko po, may kaso pa rin po yun. Hindi ko po alam kung ano nangyari. What is the point here? Ulitin ko po, kapag hindi po natin sinunod ang blueprint, mako-compromise. At ang Diyos po ay may blueprint para po sa iglesia. And sa maiksing sandali po, ulitin ko sa inyo ito, kung gaano po kahalaga ang blueprint para po sa isang iglesia. At kung paano dapat po natin itong sundin, kasi kapag hindi po natin sinunod, makakompromise po ang iglesia. Yung bang may mga churches na sobrang bilis na paglago, ang dami-dami, ang financially blessed sila, pero yung pong tamang blueprint ng Diyos para po sa isang iglesia, hindi po nila sinusunod. What happened? Ilang panahon lang po, na wala yung leaders, wala na rin po yung church. Why? Because they don't follow the blueprint of God to the church. Okay? In Acts chapter 2, verse 41 to the following, actually 41 and 42 lang po ang kukunin ko, clearly gives us a reason why. Tingnan niyo po ito. For more than 2,000 years ago, hanggang ngayon po, yung iglesia ng Diyos, ang iglesia po ng ating Panginoon, na itinayo po noong time na yon in 30 kailan yun? Sa church po is 33 AD, 33 AD or after that po yung AD yata, o Anno Domini, Hindi ko alam. Basta, ganun po, more than 2,000 years ago, hanggang po ngayon, nakatayo pa rin po ang Church of Christ. Amen? Natutuwa po ba kayo doon? You know why? Because the leaders of the church, from the apostles, hanggang po sa panahong ito, sinusunod po nila yung blueprint. Okay? Yung pong New Testament church, tingnan po natin, ano po yung blueprint na iniwan po ng ating Panginoong Jesus para po sa church na sinunod po nila, hindi po kinompromise yung lahat na iniwan po ng ating Panginoon Diyos. Kaya nanatili po sila. Ganun po kahalaga po yung blueprint. Doon sa isang construction, kapag sinunod mo lahat yon, talagang yung pong iniisip mo, yung nasa isip po ng may-ari na nagpagawa, lalabas po lahat yon. Pero kapag di po sinunod yon, di ba marami po nagpagawa dito, sino po sa inyo nakaranas na gano'n? Nagpagawa kayo pero dami nyo reklamo. Bakit? Kasi yung blueprint, di po sinunod ng kontratista. Nandadaya po sila. Okay? Now, in Acts chapter 2, verse 41, tingnan niyo po,
Sabi po sa verse 41, kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na yon ang may 3,000 kaluluwa. Ano po yung unang-unang iniwan dito o yung blueprint po dito na iniwan po ng ating Panginoong Hesus? Para po sa mga sa iglesia po ng ating Panginoon. Una, ang pagbabahagi ng ebanghelyo. Tanda po natin mga kapatid, this is a must. This is a blueprint of God para po sa isang iglesia. Tandaan po niyo, kapag po hindi po ginawa ito ng mga Kristiyano ng isang iglesia, yung hindi po nagbabahagi ng ebanghelyo, tandaan po ninyo, mauubos po tayo. Say amen. Gusto po ba na yun? Baka po tayo, kaya may kumakunti, baka po wala tayong nagsishare. Ang pagbabahagi po ng ebanghelyo is the first na ginawa po ng mga Kristiyano noong time na yon, ng mga apostol. That's why, sabi po dito, hindi po natin alam kung ano ang total bilang ng mga tao nang nakikinig po ng salita ng ating Panginoon noong time na yon. Pero, tingnan po ninyo, sa loob lang po ng maiksing panahon na pangangaral ng salita ng Diyos, 3,000 kaluluwa po ang lumapit. Kaya po ito, makakita po natin sa church, bakit nung mga nakaraan, bakit po ang dami natin. Kasi po, sa cell group po natin, ang dami natin cell group, ang dami po sa atin, ang hindi po nahihiyan na mag-share po ng ebanghelyo. Amen? Kaya ulitin ko po mga kapatid, this is the first na sikreto po, o actually hindi po sikreto, kundi ito po yung ginawa ng mga kapatiran noong pong New Testament days. Ang pagbabahagi ng ebanghelyo. Ulitin ko po, this is a must for us. Pag hindi po natin ito ginawa, mawawala po ang church. Alam niyo po ba na ang Pilipinas po ay kabilang po sa aging country? Itong nakaraan po survey sa buong mundo. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po, sa maiksing panahon na lang, ay mauubos na po ang tao sa Pilipinas. Pero sabi ko, bakit gano'n? Ang dami naman bata sa Pilipinas. Compare po sa Japan na sobra talagang konti na lang ang bata, puro matatanda. Ang ibig pong sabihin, kumukunti na puro yung kabataan. Sa church po, kapag nauubos po yung kabataan, nauubos po yung bata, ang ibig pong sabihin nun, kapag po yung mga matatandang nandito, taas po ang kamay. Ayaw magsitaas, talaga. Ayaw yung tumaas, hindi po. Kapag yung pong mga nasa tamang gulang, taas po nasa tamang gulang, wala rin. Ayaw, meron 3. Pag po nawala yan, wala na rin po ang mangyayari sa church. Mauubos na din po. Gusto po ba ninyo yon? Sabi mo nga sa kalapit mo, gusto mo ba yon? Okay. Kaya nga po, ano po ang dapat po natin gawin? Tanong mo sa kalapit mo, ano ang dapat natin gawin? Mag-share po tayo. Huwag po tayong mahiya na mag-share because always remember, ito po ay katungkulan po natin because this is part of the blueprint of Christ, of Jesus Christ para po sa iglesia. Amen? Pangalawa po, in verse 42, sabi po dito, nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. Isa-isahin ko po ito kasi ito po yung blueprint dito. First, yung second, pananatili sa aral ng mga apostol, devoted to apostles' teaching. Ano pong ibig sabihin ng devoted? Nung nakaraan, nakita po natin kung anong ibig sabihin ng devoto. Di ba? Yung bilang nila, sabi po sa TV, yung pong sa itim na Nazareno. Yung lang ito nakakalungkot po ito, 800,000 plus po yung nandun lang sa doon sa yung prosesyon sa gewang-gewang, Nakakalungkot po ito, Nakakalungkot, bakit? Kasi po, siguro, nagkukulang po talaga ang mga Kristiyano sa pagsashare ng
salita ng ating Panginoon. Kaya hindi po nila naunawaan na sila po ay hayagan niloloko ng kaaway. Di ba? Hayagan. Imagine ninyo, sabi po nung isang sulat na nabasa ko, sabi po nila, yon, pagkakaguluhan nila, pagkatapos noon, itatabi na naman yung itim na Nazareno. Wala na naman siyang gagawin. Wala na namang ginagawa. What I mean here po, mga kapatid, is yung pong point. Sayang nga po, sana po, ganun po tayo kadeboto. Devote doon po sa pakikinig at pag-aaral po ng mga salita ng ating Panginoon. That's why we keep on urging, mga kapatid, na napakahalaga po talaga ng devotion. Yung pagbabasa po natin ng Bible. Kasi as we read the Bible, remember, doon po tayo natututo. Ang problema po, kaya po nalililang ang tao kasi hindi po sila nagbabasa ng Bible. Ano? Imagine mo yun, no? Hayagang panluloko ng kaaway. Talagang nasasaktan sila. Sabi nila, kasi mula nung maging deboto kami, si ano nga po, may halong iyak pa eh, si Cardo. Cardo Dalisay, may halong iyak pa siya, no? Sabi niya, talagang, itong itim na Nazareno ito eh. Sobra puntuan, siya talaga, na proud po siya. Pero siguro po, yun po ay hayagan o sampal po sa ating mga Kristiyano. Nagpapaalala ang ating Panginoon kasi hindi ka nagsishare. Ano? Hindi ka nagsishare ng salita ng Diyos. Sabihin mo sa kalapit mo, hindi ka kasi nagsishare. Sino po sa inyo nag-attempt mag-share doon po sa mga kalapit bahay ninyo na alam niyo po na gano'n na ginagawa? Diba? Again, blueprint po ng ating Panginoon, dapat po natin gawin. Pag hindi natin ginawa, makakompromise po ang church. Okay? Ulitin po natin, mga kapatid, ang aral po ng mga apostol ay aral po ng ating Panginoong Jesus. No? As we read the Bible, as we listen to our pastors, doon po sa mga kapatid natin na nagsishare ng salita ng ating Panginoon, yun po yung aral ng ating Panginoon. Aral po ng ating Panginoong Jesus. This is what we call Christian doctrine. Yung paano mo puprotektahan yung pananampalataya mo. That's why this week po, mga kapatid, hopefully, mag-i-start na po kami na ibalik po sa mga leaders po ito, yung doktrina ng church, para maprotektahan po natin ang iglesia ng Diyos, ang ating Panginoong Jesus, at maprotektahan po natin ang ating pananampalataya. No? Baka po, sino po sa inyo yung nagsimbang gabi? Alam ko naman, wala ka amin eh. Sabi ko kakabisan, bantay kaya ako doon sa simbahan. Magbantay kaya ako, tingnan ko ba may mahuli ako. Kaya siyempre, mapapahiya naman. Okay, yun po, sa bagay na yun, matututunan po natin lahat ito, mga kapatid. Pag tayo po ay nanatili sa aral ng mga apostol, if we devote doon po sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Third, sa pagsasama-sama, napakahalaga po nito. Sabi po doon, sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama. In Hebrews chapter 10, verse 25, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon, gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na palapit na ang araw. Tingnan niyo po ito, Ito po ang isa sa kapag po hindi po natin ginawa, makakompromise po ang relasyon po natin sa ating Panginoon. Iyon po mga Kristiyano na kapag, bakit nawawala si kapatid na ganito? Pag pinuntahan mo, kapatid, huwag kayong mag-alala sa akin. Kahit hindi ako uma-attend, ang aking espiritu ay nandoon sa church. Kaya tingnan po ninyo yung kalapit ninyong bakante. Meron po yan. Espiritu po yun ng kapatid natin na malapit na mamayapa. Baka po nandyan yung espiritu ng kapatid natin. Hindi po. Makakompromise po. Makakompromise po ang relasyon natin sa Panginoon. Why? Hindi po tayo nakikipag-fellowship. Kaya napakahalaga po nun. Yung pong fellowship ng kababaihan, di ba? Kaya po sila lumago ng lumago, tumitibay. Kasi po, nananatili po sila doon nagsasama-sama. Yung pong kalalakihan. Kaya po from 10, naging 12 na po kami. Hindi po, umabot na po kami ng 20, God willing. Hindi, dumadami na po kami, minsan. Lagi na lang may alibay. Pero,
tingnan niyo po yung tingnan niyo po yung relasyon po noong mga kapatid na laki na lang po dito sa pagsasama-sama, no, sa fellowship. Di ba? Yung pong hindi po mahilig sa fellowship, tingnan niyo po yung kapatid na yon, lulugo-lugo. Oo nga. Tingnan mo nga yung kalapit mo. Sige nga. Mukha po ba lulugo-lugo? Kasi nga po, hindi po siya sumusunod doon sa blueprint po ng ating Panginoon. Fourth, pagpuputol-putol ng tinapay. Tingnan nyo, sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay. Ano po ang ibig sabihin? Yun po yun, totoo po yun. Pag sinabi po natin pagpuputol-putol ng tinapay, we are referring to yung po ating ginagawang Lord's Supper. Napakahalaga po nito, mga kapatid. Bakit po sinabing ito'y napakahalaga or as blueprint po ng ating Panginoon? Because alam niyo po ba, yung po binabasa po ng ating mga ng mga ating mga diakono or mga elders pala, 2 beses pong inulit yung salitang, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ibig sabihin, every time po na magkakaroon po ng pagpuputol-putol ng tinapay, every time na ginagawa po natin yung Lord's Supper, iyon po ay pag-alaala po sa kay Kristo, sa ginawa ni Kristo. Na si Kristo po ay nabuhay, namatay para sa iyo, kapatid, at muling babalik para sa iyo. Iyon po yung pinakikita po noong pagpuputol-putol ng tinapay, noong ating po ginagawang Lord's Supper. Kaya dapat po, every time na magkakaroon po tayo ng part na yun, yung pong part ng ating gawain, take it seriously. Kasi 24 and 25 po of 1 Corinthians chapter 11, sinabi po doon, paulit-ulit, na ito ay ginagawa po natin bilang pag-alaala sa kay Kristo. Pag-alaala doon sa every time na si Kristo po ay namatay para sa iyo, nagpakahirap para sa iyo. Kaya, sabi po nung isang komentarista, kasi ang problema po sa mga Kristiyano, malilimutin. Kaya siguro sinabi na, alalahanin, ito'y gawin ninyo sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Kaya po, tingnan po natin, part po ito noong blueprint po ng ating Panginoong Jesus, na patuloy po natin, every time na ginagawa po natin ito po ay in remembrance doon po sa ginawa ni Kristo para sa atin. Lastly, yung pong pananalangin. Alam ko po, dito po malakas ang iglesyang ito. Amen? Alam niyo, talaga pag sinabi pong prayer meeting, nito pong nakaraan, talagang, kung kayo po ay umattend nitong prayer meeting, talaga pong traffic pagkatapos po ng gawain. Ang daming sasakyan, wala pong singitan na naman. Kasi talaga po pagdating po sa prayer meeting, talaga siguro po ito po talaga ang strength ng church na ito. Amen? Kaya po ang church na ito nananatili, matatag, blessed, kasi po, maano po tayo, malakas po tayo, matibay po tayo sa pananalangin. At tuloy po natin ito, mga kapatid. Sapagkat alam po natin na ito po yung sikreto. Ito po yung pinakamalakas po nating sandata para po protektahan po yung pamilya natin, para protektahan ang iglesyang ito. Amen? Pwede po ba natin palakpakan natin, Panginoon? Okay? And lastly, mga kapatid, pasadahan ko lang po ito. This is very important po rin kasi para po sa atin na yung pong God's blueprint for the family. Ito po talagang medyo napapabayaan na po natin to. Ephesians chapter 5 verses 22 to 25. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Taas po ang kamay ng mga asawang babae dito. Yan. Sige po, wag po kayong mahiya. Mamaya ko pa naman kayo titirahin. Alam nyo, kung hindi, ito po, blueprint po naman, ulitin ko po, pag sinabi pong, binirake po natin, isa lang doon sa blueprint po na ating sinusunod, isa lang ang hindi masunod, compromise na. Ibig sabihin, magkakaroon na po ng problema. Kapag hindi mo, pag po yung babae ay hindi po nagpasakop sa lalaki, compromise na po. Di ba? Di ba? Taas po kamay ng mga asawang lalaki. Di ba? Napakahalaga po sa amin talaga noon.
Kami po ay nakikiusap sa inyo at nagmamakaawa. Igalang niyo po naman kami. Hindi, ano po yun? Totoo po, ano? Basta ko po kayo kasi pag hindi po ninyo ginawa ito, compromise po ang pamilya natin. Gusto po ba ninyo yun? Gusto po ba ninyo na ang nasusunod sa bahay ninyo ay ang nanay? Sige, sagot! Sagot! Mula sa puso ng mga lalaking masasama ang loob. Hindi, ano po, wag po natin kalimutan ito mga kapatid. Ano? Pag hindi po natin sinunod ito, compromise. Magulo po ang pamilya natin. Sino po sa inyo yung gusto magulo ang pamilya? Wala, di ba? Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae. Ulo po. But the problem is, nakukompromise. Ang nagiging ulo po, yung babae. Ano, yung asawa. Kaya tuwan-tuwa po yung mga dalaga at binata dito. Buti na lang. Binata pa kami. Pero, tandaan po natin, ibig sabihin po ng ulo, ano pong ibig sabihin noon? Siya po ang dapat masusunod. Di ba? Mga lalaki, mga asawang lalaki, pumalakpak naman kayo. At sa pagpalakpak po ninyo, pwede po ba ninyong buong lisik na titigan ng inyong asawa? Ayan. Tandaan po natin, mga kapatid, pag hindi po natin sinunod ito, anong mangyayari? Kayo na po sumagot. Anong mangyayari? Wala. Pati ba naman doon sa takot pa kayo? Bihira kayo. Ayaw niyo magsalita, bahala kayo. Subalit kung ang paano ang iglesia ay nagpasakop kay Kristo, gayon din ang asawang babae. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa. Ayun po dapat, mahalin. Gaya ni Kristo na nagmamahal sa iglesia at binigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Kahapon ay 33rd year anniversary na po namin mag-asawa. At sabi ko po sa kanya, kung paano minahal kita noong una, hanggang ngayon mahal pa rin kita. Totoo po yun. Hindi po ako kasi, mga kapatid, mga asawang lalaki, sekreto ito, wala na kayong magagawa eh. Wala na kayong magagawa, kundi mahalin na lang ninyo sila. Bakit? Wala na eh. Nagpakasal kayo pagkatapos. Kaya yun po katuwiran ko, wala na akong magagawa. Mga anak, ito po lagi pong ulit-ulit na sinasabi ito sa mga anak ko. Kasi gusto ko po silang ma-bless. At gusto ko pong maranasan po ng bawat isa sa atin itong mga anak. Sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina sapagkat ito ang unang utos na may pangako. Unang utos na may pangako, ganong kakamahal ng ating Panginoon. Kapag sinunod mo yung blueprint po ng Diyos para sa pamilya, ano po sabi? Upang maging mabuti ang iyong kalalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal at sa ibabaw ng lupa. Sino po ang gustong mahaba ang buhay dito? Taas po kamay. Ayan, magpakabait lang po kayo sa inyong magulang. Ako, sabi ko, sana buhay pa mga magulang ko, magpapakabait pa ulit ako eh. Parang mahaba pa, Pero hindi, tandaan po natin ito mga kapatid. Hindi lang po yung ang sabi po doon, para lumawig ang iyong buhay. Hindi po lang yung sa isang aspeto na hahaba lang ang buhay mo, kundi magiging pagpapala ka. Amen? Diba? Siyempre, ang sarap-sarap nun, ang iyong anak. Napakabait. Kaya po may mga anak na asensado sa buhay. Amen? Kasi mabait po yun. Sino po sa inyo yung gustong pagpalain? Dito po, yung mga kabataan. Sino sa inyo ang gustong pagpalain ng ating Panginoon? Okay? Wag na po kayong wait lang. Ano po ang paboritong sagot ng mga anak kapag inuutusan? Wait lang. Kala ko sa amin lang yun. Yung pala ay universal. Universal. Okay? Kapatid, ulitin ko po, ganito po kahalaga ang pagsunod po sa blueprint po ng ating Panginoon. At paulit-ulitin ko po sabihin na kapag hindi natin sinunod, makakompromise po tayo. Makakompromise po yung blueprint ng ating Panginoon. At kapag na-compromise, nandun na po ang kapahamakan. Amen?
Nanyayahan ko po lahat na tumayo. Okay? Natsaka po yung ating praise team. Nanyayahan ko po. Sa aking po pagtatapos mga kapatid, bigyan ko lang po kayo na isang halimbawa sa Bible kung gaano po kahalaga yung blueprint. Blueprint po o pagsunod sa blueprint po ng ating Panginoon. Si King Josiah po, 2 Kings chapter 2, 2 Kings chapter 21 hanggang 23 po ito, kasi sayang po ito ni King Josiah, isang mabuting hari po ng Israel, isa sa mabuting hari ng Israel. But the problem is this, hinayaan po niya na magkaroon po ng kasalanan sa bansang Israel noong time niya. Ang ginawa po niya noon is tinawag po yung mga priest, mga high priest, para sabi, paano natin matatapos ito? Paano natin makokontrol itong mga kasalanan ito? Hindi ko alam ang gagawin. Inutusan po niya yung kanyang secretary na si Sapan na kausapin po yung mga high priest at alamin, ano ba ang dapat natin gawin? At natagpuan po ni Sapan ang solusyon. Nakita po niya na inilihim pala po o tinago po yung book of Deuteronomy, na doon po nakasulat po yung blueprint po ng ating Panginoon sa ating pamumuhay. Hindi po nila ito nasunod, kaya lang, kagaya po na sinabi ko sa inyo kanina, kapag hindi po nasunod ang blueprint, alam niyo po, mas madali po ang magbuo yung simula pa lang, pero kapag nagkaroon na po ng problema sa blueprint, hindi sinunod, ang problema po hindi na rin po kayang i-repair. Look what happened po doon sa bansang Israel during that time. Sabi po ni Haring Josiah, what will I do? Hindi ko na kaya kontrolin ito. This is unrepairable. Hindi na po kayang ayusin ang problema na na-encounter po na aking bansa. Lahat sila sumasamba sa Diyos-Diyosan. Lahat sila gumagawa ng immoralidad sa paningin ng ating Panginoon. What will I do? Why? From the start po dapat, nasunod na po yung blueprint po ng ating Panginoon. Dito po sa church, I believe mga kapatid, that since the Lord, yung pong ating Panginoon, mahal na mahal po ang iglesyang ito, ibinaba po itong mensaheng ito para paalala po sa atin na dapat po nating sundin ito kasi ulitin ko po, mas madali po ang sumunod kaysa mag-repair na kapag may problema na. Hindi na po, unrepairable na po talaga kapag nandun na po tayo sa matinding kasalanan. Sundin po natin ang mensahe po sa oras na ito. Hindi lang po ito ang God's blueprint for the church. Marami po, napakarami. Binigay ko lang po itong konting ito para lang po ipaalala sa atin how important to follow the blueprint of God para po sa atin. Para sa pamilya natin, para po sa ating iglesia, para po sa atin as an individual. Sundin po natin kasi pag sinunod po natin yung blueprint, nandun na po ang pagpapala. Nandun na po yung kaayusan natin sa buhay. Nandun po yung maayos na pamilya, maayos na iglesia, totoong nagmamahalan. Kasi po, sinusunod po natin ang layunin ng Panginoon sa ating buhay. Sa oras pong ito, as we pray, personally po, as our praise team start to worship God, pikit lang po tayo and evaluate, am I still following God's blueprint for my family? Am I still following God's blueprint for the church? Meron po ba tayong pagnanais na mag-share na salita ng ating Panginoon? Tayo po ba ay masaya na sama-sama po na sumama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon? Are we still enjoying yung po mga gawain po sa church, sa mga fellowship? Pinapahalagahan po ba natin ang breaking of the bread? At ulitin ko po, ituloy po natin yung ating pananalangin. Yung lakas na binigay po ng Panginoon sa church na ito, tuloy po natin to sapagkat po yung napakahalaga. Ulitin ko po, just close your eyes, evaluate, are we still following God's blueprint for you? And habang umaawit po yung ating praise team. Sige po.
samahing walang hanggan. Dakilan pag-ibig mo, Jesus. Dakilan pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Taas po natin ating mga kamay, mga kapatid.
at samahan po niyo ako sa pananalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, tunay nga po Panginoon na mahal mo po ang iglesyang ito. Sapagat muli po, pinaalalahanan po kami na ayaw po ninyong mapahamak ang bawat isa sa amin. Gusto mo po na magkaroon po kami ng maayos na buhay, just following your blueprint for us, O Father God. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung kamisan nalilis po kami doon po sa layunin mo po sa aming mga buhay. Doon po sa plano mo po para sa amin. Forgive us, O Lord. At muli po namin dalangin na i-redirect mo po kami, Panginoon, sa direksyon na gusto mo po namin tahakin, mapagpalang Ama. Patuloy ko pong nilalapit ang banal mong iglesia, mapagpalang Ama, ang aking mga kapatid na walang asawa na nagsisikap na ikaw po ay paglingkuran. Sa kanila po ay kaligayahan na maglingkod sa iyo. Sa kanila po, Panginoon Diyos, ay yung makapiling ka na isang oportunidad at isang pribilehiyo. Kaya po sila ay nandito sa mga sandaling ito. Sama-sama kami nagpupuri po sa iyo. At alam po namin, Panginoon, hindi po nakapikit ang iyong mga mata sa pagsisikap po ng aking mga kapatid na makapaglingkuran sa iyo. Kaya po dalangin po namin, Panginoon, ano man po yung dalangin ng puso ng aking mga kapatid sa oras na ito. Whatever it is, O Lord, pagkatiwala mo po sa kanila. Pakinggan mo po ang sahamo ng puso ng aking mga kapatid sa oras na ito. Kung may mga problema mo po relationally, Lord, I ask in Jesus' name, tulungan mo po sila na maging maayos ang lahat ng ito. Sapagkat naniniwala po kami sa iyo, Panginoon, na wala pong imposible. Sa aking mga kapatid na may mga problema po financially, Lord, patuloy mo pong ipakita sa kanila ang katotohanan na mayroon pong breakthrough na layunin mo po sa buhay po ng bawat isa sa amin. May bawat isa po sa amin, ang layunin mo po ay magkaroon po ng financial breakthrough. At ang hangad mo lang po sa amin, makita po namin ang sekreto, how to unlock your blessing, O Lord. Para po ang aking mga kapatid, ang bawat isa sa amin, mawala na po yung problema sa pinansyal, mapagpalang Ama. Sa mga kapatid ko po, Panginoon, na may karamdaman, salamat po, Panginoon, una sa pagpapagaling mo po kay Brother Billy. Salamat po, Panginoon, sapagkat minsan pa pinatunayan mo po na napakalakas na panalangin po ng iglesyang ito. Kapag kami po ay sama-sama lumuluhod sa iyo, sama-sama dumadalangin para po sa aming mga kapatid, whatever it is, O Lord, Panginoon, alam po namin talagang papakinggan mo po. Kaya po, punong-puno po ang kaligayahan ng puso po namin, Panginoon, sa pagtagon mo po sa aming panalangin para po kay Brother Billy. At ang dalangin lang po namin, Panginoon, patuloy po siyang makarecover at maging malakas sa mabilis na panahon ang kanyang pakiramdam. At muli po namin siyang makasama sa paglilingkuran sa iyo. Panginoon, we also pray para po sa mga plano po ng iglesyang ito. Napakarami po namin plano, Panginoon. At hindi po namin ito kakayanin kung hindi mo po kami pangungunahan. Kung hindi mo po kami bibigyan ng wisdom, O Lord. Ayaw po namin maligaw kami, Panginoon. Kaya po dalangin namin, ang mga leaders po ng iglesyang ito ay bigyan mo po ng karunungan na nagbubuot sa iyo para po sa pagde-decide nila sa anumang po mga sensitibong bagay para po sa iglesyang itong pagpalang Ama. Salamat po, Panginoon, sa patuloy mong pagmamahal sa iglesyang ito, pagpalang Ama. Salamat kahit kailan di mo po kami iniwanan sa aming mga laban. Salamat sapagkat lagi mo po inyong ipinadadama ang presensya mo po sa buhay na bawat isa sa amin. And today, O Lord, with authority in the name of our Lord Jesus Christ, I boldly declare that something good will happen to this church. Ito po ang dalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen, amen, and amen. Sa nag-iisang Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat, mula sa Kanya ay ating tanggapin ang Kanyang mayamang pagpapala, ang biyaya at pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo at ang tanglaw at gabay ng Kanyang Santong Espiritu ay sinawang sumatin lahat mula ngayon at magpakalanman. Amen, amen, amen. God bless everyone. Amen. Come on, church. Let us declare in the count of 3. 1, 2, 3. I am healed. I am strong. I am blessed. I am a child of God.
lalala kang katulad, wala kang katulad, lalala kang katulad, wala kang katulad, lalala kang katulad, Wala kang katulad, lalala kang Sing, wala katulad. kang, wala kang